At nagbabalik ang PTV Sports. Makakasama natin ngayong araw ang ating resident sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina sa pagbabalik tanaw natin sa mundo ng Philippine sports. Kasaysayan, nostalgia at marami pang iba. Dito lang yan sa Treasures of the Game. Doc, welcome na naman. Good morning. Good morning, Raf. Good morning, Bernadette. Good morning din sa mga teammates natin na nanonood sa Treasures of the Game. And syempre, as always, meron tayong 3 items na naman, no, Doc? 3 items na ipapakita sa inyo mga teammates. At sana ma-enjoy nyo kasi excited din ako Aabangan dito, yan. partner. So, ano na? Ako excited ako. Gusto kong makita. Ano ba yung papakita natin na, Doc? Simulan na natin ngayon, no, yung pagpapakita ng mga items. So, simulan natin. Bernadette, Raf, alam nyo ba yung food chain na Smokies? Sa totoo lang, Doc, hindi. Ako, Doc, ko na- hindi. So, yung Smokies, isa siyang food chain, particularly sa mga hotdog sandwiches. So, namayagpag siya or sikat siya nung mga 80s hanggang 90s, doon siya pinakasikat. So, paano ngayon siya may ko-connect sa basketball? So, during that time kasi, mga 80s, 90s, maraming mga produkto na tinatay up natin doon sa mga stars natin sa basketball para ma-promote yung mga produkto nila. Kumbaga mga endorsement deals. Doc. Endorsement or marketing deals. Okay. So ito, yung papakita natin sa ating mga teammates ay isang notebook, promotional notebook. Yan, na gawa nung Smokies. Yan, pakita natin sa camera. Yan. Doc, So, ito siya? makikita Raf? natin nga, no? Merong mga manlalaro Okay, dyan. oo nga. Na ang ilan dyan, talagang kilalang-kilala natin, Doc. Sino-sino ba yung mga nandyan sa cover ng notebook na yan? So simulan natin, no, mula sa kaliwa papunta sa kanan. Nandito si Dindo Pumaren, Jojo Lastimosa. Sa gitna si Jericho Diniera. Sa sunod niya si Nelson Asaytono. At sa dulong kanan si Alvin Patrimonio. Naku! Very Ang bata pa po nila star-studded, dito. Tsaka marami dyan familiar sa atin, no? Kasi ilan sa kanila ay kasama doon sa 50 greatest Oo. list ng PBA. Doc, Opo. Doc, gaano ba kasikat yung mga ganito po dati? Dati, very popular siya, lalo na sa mga fans, kasi gusto nila magkaroon ng mga memorabilia doon sa mga paborito nilang players. So, pag may mga ganyang promotional materials na nilalabas, yung mga, for example yan, yung mga food chains, ganyan, madalas siyang dinudumog ng mga basketball fans natin, tsaka mga collector. teammate, may tanong ako sa'yo. Nung high school ka ba, o hanggang college siguro, meron ka rin bang mga notebook na yung iba-iba yung design? Yung parang, mga artista ba yung mga... depende sa'yo. Oo, Iba-iba yung ano mga... Basta mga artista, Mga artista. tapos... Siyempre, binibili ko rin kapag idol ko. Sino? So, Sino yung mga laman ng notebook? hindi ko na mga K-pop, Ay, mga ganun na yung inaabot. Mga ganun na yung Recent na naabot yun, ko. Ma'am Oo. Bernadette, Meron mga gagamboy. na ano ko Na-reveal yun. yung Oo, ano. na-reveal. So ngayon, paano nating malalaman kung anong year nilabas most likely itong notebook na ito? So kung titingnan natin yung una yung pattern ng jersey niya, tsaka kung titingnan natin, nandito na si Sir Dindo Pumaren tsaka Nelson Asaytono. So ang rookie year nilang dalawa ay 1989. So Alright. most likely itong materialis na ito ay nilabas noong 1989 para i-promote using Smokies. Parang may sulat po, no? Sa harap. So yung unang may-ari pa siguro ang nagsulat niyan, Doc, tama ba? Yung unang may-ari pa yung nagsulat niyan. Love letter Baka pala. diary niya yan. Oo nga, sorry. Gamit na gamit yung notebook na yan. Tsaka malaman mo talagang vintage siya eh. Oo. Yung amoy. Ay! Doc, napag-usapan na Gumawa ng natin itsura. dati, no? Pero alam natin nangongolekta ka rin marami ng mga paper-bound na mga libro, mga notebook, mga ticket, mga ganito. Gaano ka-importante yung pag-iingat sa mga ganitong materyales para hindi siya maluma over time? At ano-ano yung mga steps na ginagawa nyo para i-preserve yung mga ganitong bagay? So lalo na no, pag yung mga papel or mga ephemera no na maninipis, maganda ilagay siya sa isang case para hindi siya mapunit as much as possible. Tapos of course yung moisture, magandang lagyan ng desiccant, yung lalagyan nung mga ganitong klaseng mga material para hindi mabasa or hindi madaling masira yung mga ito. Okay? So, punta na Ayan. tayo, Raf, Ito, Bernadette, dun sa ano pa pangalawang yung, item. opo,
Ano ba yung next nating items, Coach? Ay, sir. Na Coach na. Ayan, so ito naman ay isang ticket. So, Philippine Charity Sweepstakes. Ooh. PCSO. Easy. Parang ganun. PCSO, oo. So, ito, nandito sa harap, merong logo ng PAAF. So, ang PAAF ay ang Philippine Amateur Athletic Federation. Parang patafa po ngayon. Actually, ito yung precursor ng Philippine Sports Commission ngayon. Okay. Maganda. So sila yung nag-handle, for example, yung nagpapadala tayo ng mga atleta sa mga iba-ibang international at national na mga competition. Dok, ikwento nyo naman sa amin yung significance kung bakit nga merong logo ng PAAF ang isang sweepstakes ticket. Oo. So yan, yung particular na ticket na yan, nilagyan nila ng logo kasi di ba ang mga tao pag bumibili ng sweepstakes na ticket, merong pinaglalaanan yung pera na pinambayad nila doon sa ticket. So ito, doon sa particular na edition na to, a significant part of it will go to the training and for the upkeep ng ating PAAF. For example, ito rin, yung mga luma nating mga ticket actually, noong mga 1930s, yung pinaglalaanan mostly nung pinagbenta ng ticket ay para tustusan yung mga Olympic teams natin. Tsaka yung ibang mga teams na nag-compete sa ibang bansa. Alright, pakita po natin. Yan. Opo, Doc, medyo matagal na po ito 1966? 1966, oo. Yan. Bakit po ba't nawala yung ganitong pong pagkakataon na may mga ganito pong ticket? Kasi ngayon, ang sikat na ngayon, yung, di ba, yung mga loto, at saka yung ibang mga outfits kung saan nagtataya yung ating mga kababayan. Pero dati nung wala pa yung mga yan, yung sweepstakes, yung madalas Yun talaga yung number one. na nagtataya yung ating mga kababayan noon. Pero ang maganda po dito, no? Parang kapag bibili ka, parang makikita mo din yung pagsuporta sa ating Sa atletang Pilipino. iba-ibang cause. Opo, Tsaka may diba? pinaglalaanan yung money na ginugugol ng mga tao para dito. At alam mong nasa mabuting cause mapupunta. Yes. Hindi ka talaga manghihinayang dahil alam mong sumusuporta ka sa mga atletang Pilipino. Ayan. Alright. Ganda. Next naman, Doc, meron tayong huli pang item at ito, dito ako pinaka-excited for you. Doc, pakita natin yung jersey na dala mo Jersey. ngayon. Nako, umaga. anong hint niyan, Doc? So, paulaan natin Okay. yung number na dito. Pakita natin yung team, Kung Doc. kanino. Oo. oo. So, siya yung naglalaro. Sige, Sir Raf. Okay. Siya yung naglaro nun para sa Alaska. So, Okay. actually, merong connect ito dito sa item na ito. Oh. So, di ba ang PAAF ngayon ay Philippine Sports Commission. So, alam mo ba kung sino ang ating chairman ngayon? Yes, sa syempre Philippine naman, Sports Doc, si Commission? Richard Bachman. Ayan. So, pakita natin. Ito. Oh! Ayan. Ito ay, Doc, anong klaseng jersey itong dinala mo today? So, ito yung isang game-worn jersey ni Chairman Bachman nung naglalaro siya para sa Alaska. Okay. Baka gusto mong hawakan, Kaya partner. nga Nako, Chair, ito po pala ang inyong jersey. Ah, At saka matangkad kasi din talaga si... center si Oo. Chairman Bachman eh. So, naglaro siya ng 9 na taon para sa isang team lang para sa Alaska Aces. So, naging bahagi rin siya ng Grand Slam team ng Alaska noong 1996 at eventually naging assistant coach din siya para sa Alaska rin. Alam naman natin ngayon, diba, isa sa mga top officials ng ating bansa si Chairman Bachman. Siya yung PSC natin ngayon, Chairman. Pero, Doc, kung ititrace natin yung kanyang career trajectory, dito talaga nagsimula sa PBA. Kwento natin, Doc, kung paano niya narating yung posisyon niya ngayon. Okay. So, sa pagiging player, siya yung naging player from LaSalle. Parang yung tatay niya si Kurt Bachman. So, si Kurt Bachman, isa siya dun sa 3 basketball player lang na yung numbers niya ni-retire nung universidad. So, alright. yung number na yon, una, number 33 ni Kurt Bachman. Pangalawa, number 14 ni Lim Engbeng. So, si Lim Engbeng, isa siya sa 50 greatest players din sa PBA. At pangatlo, yung kay Renren Ritualo, number 4. So, isa sa mga pinakamatinik na shooter sa kasaysayan ng Philippine basketball. So, going back kay Chairman Bachman, so, after niya sa LaSalle, naglaro siya sa Alaska, nag-coach. Tapos from there, naging commissioner pala siya ng UAAP. Tsaka, aside from that, naging head rin siya ng 3x3 ng PBA. Bago siya naging
Philippine Sports Commission na chairman. Naku, makikita natin yung suporta tsaka yung talagang passion ni Chairman na Richard Bachman sa pagdating sa Philippine sports. Kasi imagine, from being a player, talagang nag-coach siya, tapos naging commissioner, tapos eto na yung position niya ngayon. At hindi lang sa basketball natin nakikita to si Chairman, lahat ng usaping sports, nasa baseball yan, nasa sepak takraw, lahat makikita mo siya. So makikita natin yung passion niya pagdating po sa sports. So parang been there, done that si Chairman Bachman, no? Mula sa pagiging player, sa pagko-coach, ngayon administrator at chairman na ng Philippine Sports Commission. Dok, balikan lang natin saglit yung career ni Chairman Bachman na sa basketball player. Ano yung pinaka tumatak sa'yo? Pagka inaalala mo yung karera niya bilang isang PBA player. So, pag iniisip natin yung Alaska, no, dun sa 1990s, madalas yung pumupunta sa isip natin yung Big Three, eh. Si Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa, Bong Hawkins. Isama na rin natin yung starting five, si Sir Jeffrey Cariaso, tsaka si Poch Nino. Pero, syempre, sa lahat ng mga team, kailangan ng mga role player, eh. Kasi kung hindi gagana yung mga role player, hindi magiging champion team ang isang koponan. So, doon nag-excel po si Chairman Bachman doing his role for the team. At ngayon, from a role player ngayon, siya na ang leader. Leader ng ating Philippine Sports Commission. At hindi bihira yung mga ganung pagkakataon na yung mga role players nag-a-ascend sila into leadership positions, di ba, Doc? Ang top of my mind, naiisip ko ngayon si Coach JJ Redick ng LA Lakers na isang role player. Pero nung inangat siya sa pagiging isang head coach, nakita natin na meron talaga siya ibubuga. Isa rin yung pumapasok sa isip ko pag gano'n si Phil Jackson. Oo. Di ba? From a role player sa New York Knicks, naging multi-title coach siya sa Bulls tsaka sa Lakers. Sa Lakers. Alright. Alam mo, after nito, manonood ako sa YouTube yung mga Mga highlights ni Chairman Chairs. Papakita ko sa kanya kapag nagkita kami. Okay. At dyan muna nagtatapos ang isa na namang episode ng ating Treasures of the Game teammate. Samahan nyo kami next week dito at may ipapakita uli kami sa inyong mga items mula sa koleksyon ng ating resident subject matter expert at sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina. Teammate, salamat